Sangkap sa pagluluto na kung tawagin ay star anise. Isa palang magandang uri ng pampaswerte o lucky charm. Papaano nga ba ito isasagawa? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba gawing isang malakas na pampaswerte ang sangkap na ito sa pagluluto na kilala sa katawagang star anise. Pamilyar ka ba sa halaman o sa sangkap sa pagluluto na star anise? O maaring nakakita ka na nito, subalit hindi mo batid na ito pala ang ngalan nito. Ano nga ba ang star anise? Ang star anise o Illicium verum ay isang uri ng bunga ng isang munting puno na kadalasang tumutubo sa mga bansa gaya ng China at Vietnam. Tinatawag itong star anise dahil sa hugis tala nitong bunga na nagtataglay ng mga buto. Ang pangalang ito ay mula nga sa salitang Latin na Illicio na ang ibig sabihin ay pang-aakit. Pinipitas ang mga anis bago pa nga ito matuyot upang manatiling buo ang hugis tala nitong bunga. Kadalasang ginagamit ang star anise sa paggawa ng pabango, sabon, toothpaste, mouthwash, skin creams, at madalas nga ay sa pagluluto. Gamit ang star anise ay sumasarap ang pagkain gaya ng patatim, biryani, at masala chai. Kilalang kilala ang sangkap na ito sa India, sa China, at Indonesia. Gayon din dito sa atin sa Pilipinas. Ito rin ang pangunahing sangkap sa paggawa ng alak na kung tawagin ay Galliano. At maliban sa napakarami nitong gamit, ay isa rin itong mainam na lucky charm o pampaswerte na maaari mong gamitin sa pang-araw-araw na buhay, sa paghahanap ng trabaho, sa mga sugalan, sa paghahanap ng forever, at pampaswerte sa bahay at kabuhayan. Ngunit papaano nga ba ito ginagawang pampaswerte? Sa araw ng Huwebes, bilang pinakamainam na perpektong araw upang ito ay isagawa. Kumuha ka lamang ng isang piraso ng buong star anise. Ibig sabihin ay buo at walang sira ang 8 o 7 nitong taludot. Maaari itong gawin anumang oras na inyong naisin basta sa araw lamang ng Huwebes. Hawakan ang star anise gamit ang inyong power hand. Ipikit ang inyong mga mata at umisip o mag-visualize ng kulay orange na liwanag. Kung makaramdam ng init sa inyong palad na nagtatangan ng star anise, ay bigkasin lamang ang mga katagang ito na maaring sa English o sa Tagalog. Earth and fire, send me my desire. By wind and sea, bring good luck to me. As I will it, so mote it be. Samantalang kung nais mo naman ang Tagalog, ay narito ang iyong mga dapat banggitin. Lupa at apoy, ibigay ang nais. Sa dagat man at sa hangin, ako ay swertihin. Ang munti kong hiling, sana ay dinggin. Maaari mo itong bigkasin ng makailang beses, base sa inyong kagustuhan. Subalit nararapat na mayroon kang malinis na hangarin at pagnanais habang ito ay isinasagawa. Pagkatapos nito, ibalot ang star anise sa pulang tela o pouch o gawing unton at ugaliing dalhin saan ka man magpunta araw-araw. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ating ikauunlad sa buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Mayroon bang halamang kamote sa inyong bakuran? Sa tabing kalsada man o sa mga bakanteng lote sa inyong lugar? Ngunit batid mo ba na isa pala itong maswerteng halaman? Ang kamote ay maaari mo rin palang alagaan sa bahay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba magagamit
bilang pampaswerte sa tahanan o sa buhay ang halamang kamote at kung ano-ano nga ba ang mga benepisyo nitong tinataglay. Ang kamote nga ay isang native na root crop at pagkain lalo na sa mga liblib na lugar at mga lalawigan dito sa Pilipinas. Subalit nag-uumapaw ito sa napakaraming sustansya katulad ng vitamin A, vitamin C, manganese, anti-cancer properties at mainam din pala para sa mga mata. Batid mo rin ba na mas tumatamis pala at tumataas ang sugar level ng kamote kung ito ay naluto na? At ang violet at orange na klase nga nito ang mayaman sa antioxidants na kailangan ng ating katawan. Pinaniniwalaan ring ito ay nagtataglay ng mga anti-cancer properties, lalo na nga ang mga balat nito. Kaya kung kakain ka ng nilagang kamote, isama mo na rin kainin pati ang balat nito. Ang beta-carotene naman nitong taglay ay mahusay para sa ating mga mata upang hindi kaagad manghina at lumabo ang ating mga paningin. Ang mga kulay violet naman na kamote ay mainam sa pagpapanatili ng malinaw at matalas na memorya. Maaari mo nga itong i-bake, ilaga, iprito, steam, roast at iihaw at siguradong masarap pa rin ang lasa. Subalit narinig mo na rin ba na ang kamote pala ay hindi lamang mainam na hanging houseplant kundi pampaswerte din pala. Sa oras na mamulaklak ang inyong inaalagaang kamote sa bahay, ito raw ay simbolo ng napakaraming mga magagandang oportunidad na darating sa inyo. Ito rin ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Batid mo ba na noong unang panahon pala, kailangan mo lamang magtaas ng kamote, imbes na watawat, upang ipahiwatig ang pagkakasundo sa mga kalabang tribo sa gitna ng mga digmaan. Dahil para nga sa kanila, ang kamote raw ay simbolo ng kapayapaan. Kung managinip ka naman ng kamote o kumakain ka ng kamote, ay huwag mo itong ipagpasawalang bahala, sapagkat ito ay pinaniniwalaang nagpapahiwatig na ikaw ay nasa maling sitwasyon at marapat na mag-isip ka o mag-reflect para sa iyong ikabubuti. Hindi ba't nakaka-amaze ang kamote? Masarap na ay pampaswerte din pala. Kaya subukan mo na ring mag-alaga ng kamote bilang indoor hanging plants. Ikaw, ilang kulay na ng kamote ang inyong natikman? At anong mga luto ang inyong ginagawa? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.